Magandang umaga mga kapatid. Mukhang ang buntot ng bagyong Inteng mukhang matatapos na. Ano naman kaya ang mga magiging issues ngayon? Well, pag-usapan kaya natin itong nangyari kay Sara at ang ating kabuuhang political landscape sa ating bansa. Paalala lang o kaya babala dito sa content na ito, sa episode na ito. Baka I might sound prejudiced sa mga babae, At saka baka meron akong opinion na hindi magustuhan, bias siguro ito, o mali. Kaya lang opinion ko lang ito mga kapatid. Kaya pag-usapan natin kasi importante ito na meron namang ibang kaisipan siguro patungkol sa mga issues ngayon ng ating bayan. Umpisahan ko ito sa katanungan, siguro 3 o 4. Ang unang katanungan, ang Pilipinas ba will now be governed by women? Tanong lang kasi kung tingnan natin ang mga content dito ngayon sa social media at saka dito sa mainstream media, puro halos babae ang nagsasalita. Sa Senado at Kongreso at saka ating mga ahensya ng ating gobyerno. Halos sabihin ko na mga 75% babae. So, dagdagan pa sa sinabi ni sino yung politician senador na yon. Ang sabi niya, the Senate is ruled by women. So, isa yan, Pangalawang katanungan. Nasaan ang mga lalaki? Mga lalaki, mga politicians natin. Kasi pati sa ating executive branch, parang ang mas malakas yung asawa ni PBBM. Dito sa Senado, Kongreso, ganun din. Nasaan ang mga lalaki? Ayan, kaya medyo prejudiced na ako mga kapatid. Hindi yan. Tanong lang ito. At ang pangatlo, tama kaya ang aking kaisipan na ang executive branch ay noon pa pinapaluhod ng legislative branch. 3 tanong lang pala, mga kapatid. Pinapaluhod ito dahil sila ang may hawak sa pera. Silang nag-a-approve Ito, 3 tanong lang muna, mga kapatid pala, Kaya, talakayan natin yung una. Is the Philippines now being ruled by women? Mag-umpisa na. Kasi itong halalang 2028, pati 2025, pero mas ang 2028. Sino bang naisip ninyo na magiging presidente? Sino kaya? Unang-una si Sara Duterte. Yun ang matunog na matunog. Merong si Raffy Tulfo, pero hindi matunog Ang sunod na medyo matunog, si Risa Hontiveros. Kaya kalat na kalat yan kahit saan saang mga committee. Andyan yan talagang sadyang tinanim siya sa kahit saan saang committee at siya rin ang paborito ng media. Pangatlo si Lenny. So 3 mga babae. Ito si Legarda, iwan ko lang. Itong Luis Tro, parang nag-aambisyon din ito. Kasi sa Bisaya pa, si Luis Tro. Puro pa naman ito mga malumanay magsalita. Mr. Chair, ayan na naman magiging Pagpaumanhin po ninyo mga kapatid ng mga babae, hindi yan ang aking sadya. Gawin lang natin kunting entertainment din. Kasi kung siseryosuhin natin, wala naman ding mangyari ngayon. Huwag namang pasobra, baka magmumukha naman tayong joker nito. Hindi naman ganon. Hindi naman dapat hahantong sa ganon. So, yun. Raffy Tulfo, mukhang mahina Kahit ako, ayaw ko kasi puro chismis lang din ang taong ito
At saka kung tingnan mo sila, mga Tulfo brothers, magaling talaga ito sa yung pasikatan. Pero pag once na nasaksakan na ng pera, tingnan nyo yan si Irwin. Irwin ba yan? Nasa lower house? O sa Kamara de Representante? Tama ba yan mga kapatid? O tingnan nyo. May nagsasalita pa ba ngayon? Wala Gaganong-ganon na lang So yan, are we ruled or will be ruled by women? Umpisa na ba ito? Bakit ko tinanong ito? Kasi hindi naman sa walang kakayahan ang mga babae. Kaya lang kung titingnan natin ang landscape natin ngayon, puro awayan Puro awayan. Puro issue, puro propaganda, puro paghahalongkat, napapabayaan ng mga na importante sanang issues ng ating bayan. At ang mga lalaki, nakamasid lang. Sabi ni, kalimutan, matanda na tayo senador na yan. We are ruled by women in the Senate. Tingnan ninyo. Pagkaganyan ang mangyari sa ating bayan. Hindi sa wala kong tiwala sa mga babae, Kaya lang, by nature kasi, dapat lalaki ang mag-lead. Lalo na bansa, dapat lalaki. Ngayon, kung sakali talaga mga babae ang nandyan, in between itong tatlo, hindi naman ako maka-Duterte, hindi rin ako maka-Lene or Hontiveros, dito na lang ako kay Sara. Kahit nasabihin nating hindi natin din makita talaga kung may potential ba siya. Pero knowing na siya ay isang lawyer at ang kanyang karanasan bilang mayor, mukhang merong possibility na ma-handle niya ang executive branch. Healthy ba or meron bang magandang kahihinatnan kung mga babae ang mag-lead ng isang bansa? Kasi tingnan nyo sa Germany, babae ang nag-lead. At sa ibang bansa na pag babae ang nag-lead, may problema talaga. Kasi by nature, ang babae should be regulated by men. Hindi controlled, regulated by men. At ito ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. May kanya-kanya kasi tayong mga rules dito sa existence na ito, na kung tingnan natin yung male and female na mga karakteristik, kailangan kasi medyo merong unang-una yung physical strength. Kasi pag babae, wala itong kakayanan. Ewan ko lang, baka meron na rin, Kahit si Sarah, doubtful pa rin ako. Pero, knowing na siya ay nanggaling din sa kahirapan, hindi naman talaga mayamang-mayaman ito. At yung track record niya being the mayor ng Davao, mukhang may tayo, may pag-asa tayo. So, physical limitation, isa yan. Pangalawa, yung kaisipan ng isang babae. Ang isang babae kasi at mga lalaking mga binabae. Kasi baka merong lalabas din na mag-aspire na magiging presidente ng Pilipinas. Pero binabae o kaya meron siyang mga karakteristik na ang kanyang hormones ay mas marami ang sa babae. So, pagka ganyan, parang babae na rin ito. Masama talaga, mga kapatid, pag binanggit kong mga babae. Prejudice na prejudice, di ba? Pero hindi yun ang sadya ko, mga kapatid. Itingnan lang natin. Pagpatuloy niyo muna ang inyong pagpanood, pakinig, At kung meron akong mali, sabihan niyo ako mga kapatid dyan sa comment section. Open tayo. Ito naman ang sadya sa channel na ito. Magkaroon ng mga kasagutan sa pamamagitan ng pagbato ng mga kaisipan, mga katanungan dito sa social media. Kaya iyan,
ang kaisa pa ng isang babae ay maihahambing ko kung tayo na may mga Kristiyano. Baka hindi na lahat, no? Kristiyano lang sa pangalan. Tayo naniniwala sa kwento sa Garden of Eden. Nung time na si Adan lang mag-isa, wala ang temptation eh. Kahit na malungkot siya, wala ang temptation. Kaya nga, nag-isip ang Panginoon, nakita niyang malungkot si Adan. Sabi niya, it's not good for the man to be alone. Kailangan nga tayong gumawa ng kasama. Kaya lumabas si Eva. Nakapagtataka, paglabas ni Eva, lumabas din si Satanas. Hindi niyo ba yan napansin mga kapatid? Tayo kasi makikinig lang sa preaching ng ating mga pastor, pare. Basahin niyo uli. Tapos namnamin ninyo, magtataka ka talaga sa panahon ni Adan na silang mag-isa, hindi lumabas si Satanas eh. Yung tempter, lumabas ito sa panahon ni Eva. Pagkatapos sa narrative, sinasabi rin doon na parang si Adan nakikinig lang sa pag-uusap nitong dalawa ni Satanas at saka ni Eva. Kasi nung sinabi ni Eva, my dear, kain ka masarap. Kumain din ng loko ka agad. Hindi man lang sinabi, huwag tayong kumain yan. Masama sa atin yan. Pinagbawal yan. Kumain diretso. Unang-una, bilang siya ang may authority sa Garden of Eden, sana sinabihan niya si Satanas, umalis ka nga dito, nakikipag-usap ka dyan sa asawa ko. Ano ka ba? Marunong magsalita yung ahas eh. Bakit si Eva lang ang kausap niya? Ayan, kung iisipin natin. Kaya ang magtatanong ako, tuloy ako, totoo kaya yung mga nakasulat dito sa Bible. Nag-usap. Dapat sinitanan niya, pati si Eva. Huwag kang makipag-usap dyan, Eva. Lulukuhin ka lang yan. Tingnan nyo kung ano pinagsasabi niyan. Pakakainin ka ng bunga. Dito, lumabas ang term na nasa isip ko, regulate our women. Kailangan ang mga babae i-regulate natin. Ang problema ngayon, hindi niyo magawa-gawa dyan sa Senate at saka dito sa lower house. Hindi niyo magawa for anong reason, baka napareho na kayo kay Adan na ayaw ninyong masaktan ninyo ang inyong mga babae, masaktan ang kanilang mga damdamin. Ayaw ninyo kagaya kay Adan. Narinig niyang pinagluloko na si Eva, kinukumbinsi na si Eva, hindi niya masabihan. Baka sabihin ni Eva, ano ka ba? Nagsiselos ka? Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Alam po naman pagpa yung talagang babae na babae, matindi, no? Pangalawa, baka nahihiya pa rin kayo o natatakot kayo na masaktan, tatanggihan ninyo kung merong ino-offer ang mga ito kagaya kay Eva. Ino-offer sa inyo isang bagay, pagkatapos alam niyong mali, ayaw niyong sabihan. Alam naman yung mga kamalian nating nakikita ngayon sa ating Senado at saka Kongreso. Yung pinapahaba ninyo, yung mga trabaho ninyo na hindi na dapat humaba. Yung mga trabahong hindi na inyo, kinukuha ninyo. Samantalang merong mga ibang mga issues ng bayan na dapat ninyong tutukan. Baha, pagkain, bigas, presyo ng mga bilihin, peace and order, drugs. Yan dapat ang ninyo titingnan. Ang problema, hindi ninyo masabihan ang mga babae. Kaya tingnan ninyo. Naninita yung isang babae na duplication daw yung ginawa ng isang babae sa program ng gobyerno. Pero siya rin, ginagawa rin yan duplication na program din ng gobyerno. Paano ba natin maano yan? Sinasabi, mamaya, idugtong natin yan. Dito muna tayo sa mga babae. Kaya yan ang problema natin pagka walang magre-regulate sa mga babae. Mga tahanan mismo, pagka walang regulation sa mga babae, mapupuno kayo ng gamit na walang kabuluhan, basta bili lang ng bili.
Ayan, punong-puno ng bahay ng mga Tupperware, kung ano-ano dyan. Totoo naman yan, mga babae, no? Hindi naman lahat. Pero yun nga, yung mga babaeng meron silang pag-aakala na meron silang authority, meron silang power. Yun ang matindi. Kagaya kay Eva. Kaya ang nangyari. Ayun, nakita niyang maganda, hindi na nag-isip kung ito ba'y makakasira sa kanila. Yan din ang mangyayari sa atin. Kaya kailangan talaga ng regulation. I-regulate ang mga babae. Una yan, magagawa kaya yan? Kaya pag pumili tayo ng babaeng presidente, paano natin i-regulate? Siya na yung pinakataas yan ang mga tanong ngayon dyan. So, kailangan siya, meron siyang fundamental na mga virtues or values. Kailangan siya ay isang conservative. So, kailangan unang-una siya ay conservative. Kasi pag hindi conservative, ito isang progressive or liberal. Yari tayo. At ang nakita kong conservative, ito lang si si Sarah. Si Lenny at saka ito si mukhang, ewan ko lang. Kailan si Risa kasi talaga inamin niya, progressive siya. Kaya medyo delikado tayo dyan, Si Rafi Tulfo, may papagkababae rin ito Chismoso Chismoso. Tingnan niyo yung programa niya, isumbong mo kay Tulfo. Nagkapera ang loko dahil diyan. Sumikat Pero yung mga taong tinutulungan niya, kinukunan niya ng video at napopost ngayon sa social media, kumukuha rin niya doon Kunwari, tutulong siya, kunan niya ng video, tapos yung video, kikita rin siya doon. Di ba nakita niyo mga kapit? Kaya kayo, lalo na kayong mga lalaki, kung minsan naiinis ako sa inyo, tumatakbo-takbo kayo dyan, tapos sabihin niyo may problema kayo sa mga misis ninyo. Bakit kailangan niyo pa si Tulfo? Ako, kagaya ninyo, na biktima rin ako. Iniwanan ako ng aking misis, pero hindi naman ako pumunta dyan kay Tulfo. Dahil bakit? Private kasi yan na mga problema. Huwag niyong bulatlatin ang mga buhay ninyo sa social media unless na gawin niyo itong example na huwag pamarisan. Pero hindi kagaya ng ganyan na parang ginawa na kayong entertainment. May tawa-tawanan Huminto na kayo dyan. Are we ruled and will be ruled by women? At sinong magre-regulate sa kanila kung sila'y naupo na? Yan ang mga tanong. Pangalawa, nasaan ang mga lalaki? Nasaan kaya ang mga lalaking ito? Tamimi walang sinasabi. Lahat yata sila, lalo na yung mga may asawa, bagay, lahat naman sila may mga asawa Hawak-hawak ng kanilang mga asawa. Kahit na si Cayetano, si Cayetano pala yun, nagsabi, we are ruled by women. Sa kanilang sa kanilang Senado. Ayan. Ito si PBBM, din, babae rin, ruled din siya ng babae. Ngayon ang mangyari sa atin? Nasaan kayo mga lalaki? Mukhang tama ang aking kaisipan. Papunta na talaga tayo roon na we will be ruled by women. Wala namang masama roon. Basta nga lang sana itong babae ay conservative. Kasi pag progressive, kung ano-anong mangyayari nito. Lalabas na yung abortion, feminism, LGBTQ, lahat na. Ang drug problem, kakalat na yan. Kasi nga, maluwag. At para sa kanila, sa progressive, ang kapakanan ng tao daw ay kung hanggang saan na kailangan mong ibigay. Sila daw i-treat natin with dignity. Kahit na rapist, may dignity pa rin daw yan. Human right niya ito. Kaya pagkaganyan, alanganin tayo. Wala na tayong asahan sa mga lalaki, si Tulfo sana. Kaya lang, tingnan ninyo, pag nasaksakan ng pera, din yan, tatahimik. Kagaya ng kapatid niya si Irwin,
nasa House of Representatives. Maingay din yan dati. Saan ngayon? Wala. Ganun na lang. Ito ang isang masaklap na katotohanan. Kaya siguro ako kung nagsalita na ngayon, di bali nang medyo masaktan yung iba nating kababaihan. Lalo na yung mga yung nasa women's liberation, mga progressive, mga feminist, pagpaumanhin po ninyo. Pero sa ating bayan kasi kailangan nating magsalita na kailangan ding i-regulate kayo. Kasi kung hindi, mapareho tayo sa Amerika at sa ibang bansa, sa Western world, na nagkakagulo sila ngayon dahil dyan. At ayaw ko na sa aking huling hininga, magsisi ako, wala naman akong sinabi noon, kahit nagsalita man lang. Kaya kayo mga lalaki, ganun din. Kung wala kayong gagawin, mananahimik lang kayo. Kagaya kay Adan, asahan natin ang pagdurusa. Magdusa talaga. Hindi naman siguro sa panahon ko, kasi may edad na ako. Ang alalahanin ninyo, kayo ang inaasahan ng bansa para sa sunod na henerasyon. Ako, ginagawa ko lang ang aking mga gawa, pamamagitan nito, bilang a citizen of this country, at bilang isang mananampalataya sa mga katuruan ng ating Panginoon Jesucristo. At kasama na dyan ang ating paniniwala sa Biblia. Kung naniniwala pa kayo ng Bible, tingnan ninyo uli, basahin ninyo uli, na pag ang babae pinababayaan ninyo, hindi ninyo i-regulate, yari tayo. Kaya nasa inyo na yan, mga kapatid, Tayo may mga edad, enjoy na lang natin ang ating mga buhay, nalalabing mga araw sa ating buhay. Ang pangatlong katanungan, hindi kaya noon pa kinokontrol at pinapaluhod itong ating executive branch ng ating government, ng ating legislative branch ng government? Kasi kitang-kita sa ito nga yung budget hearing ni VP Sara. Makita nyo yung kanilang yung kanilang demeanor. May nagtatanong, answer me with yes or no only. Ayaw pagsalitain yung yung Vice President, parang nasa hukuman Yung parang nasa yung judge o kaya dun sa interrogation. Hindi, sagutin mo lang ako ng yes or no. Gagamitin pa niya yung kanya daw karapatan bilang isang, o kanila sa lahat sa House of Representatives, bilang kami ay elected ng aming mga constituents. Wala ba kaming karapatang magtanong sa iyo at sagutin lang kami ng yes or no? Ang yabang, Ang yabang, mga kapatid. Isang indicator na gusto talaga nilang paluhurin si Sara. Ayaw lumuhod ng tao. Ayaw lumuhod. Kasi alam niya, ito ay labanan ng power. Show of force. Kung sinong malakas at sino yung takot at hindi takot. Ay hindi siya takot na mawalan ng budget. Meron namang iba nagsasabi, ayaw akong sagutin sabi na nga ng Vice President, tanong nyo yan, mga nakalipas na. Ang inyong invitation, tanong or hearing sa 2025 na budget. Bakit nahahaluan na yung nakaraan? Which is tama din, Kasi kung ganyan ang usapan, nasaan ang COA? Nasaan ang COA? Dapat ang COA ngayon ang magbigay ng report at saka doon sila gagawa ngayon ng mga investigation. Hindi ding investigation na kagaya ng ganyan. Siguro ang mauuna nito within sa organization ng executive branch. Mag-usap sila ron. May report ang COA. Ano bang nangyari dito? Ganito, ganyan. At hindi talaga sagutin ni Sara ito. Kasi nga, confidential fund.
intelligence fund. Saan ka ba nakakita ng confidential fund na kailangan mong ipakita doon kung saan pupunta? Imbestigahan ko si Castro. Kaya siguro nagalit ito si Castro eh. Imbestigahan ko itong mga ibang grupo na nagsasabog ng lagim sa ating bansa. Mga makakaliwa. Kaya siguro yan eh. Isa yan. O di kaya talagang pinaghahandaan nila ito. Merong machinery na gusto talaga nilang sirain ang Vice President. Kasi meron ng una, kaya nila eh. Kaya nila. At ang kanilang plano, ito haka-haka ko lang mga kapatid. Hindi ako sigurado nito, baka kasuhan tayo. Pero opinion ko lang alam nila kung ano ang kalagayan ni PBBM. Alam nila ito. Kasi pagka nakita mo si PBBM, pag nagsalita, mas masahol pa sa akin eh. Kung minsan, yung train of thought nawala. Yung pandinig, mahina o hindi na rin masyadong nakakaintindi. Meron ng problema eh. Hindi naman siguro dementia. Baka may ibang dahilan regarding na connected na sa utak. Hindi ko sabihin kung ano ito. Basta kayo nang bahala mga kapatid. Mahirap magsalita, Wala naman tayong proof. Pero alam nyo na kung ano yon. Yan, isa yan. Pagka ganyan, meron na silang paraan. Kasi once na ma-impeach nila si Sara, tingnan nyo once ma-impeach nila si Sara, si PBBM ang isunod. Lalabas ang mga issue na ganyan. Isusunod yan. Hindi ko lang sigurado pero ang pagkaalam ko, ang uupo pag nawala yung Vice President, nawala ang Presidente, nawala na rin ang Vice President, ang susunod yata niyan, House of Representatives Speaker. Tingnan niyo Romualdez. At dito kayo nagkamali mga kapatid. Dito rin nagkamali ang mga Duterte. Pinili ninyo si PBBM. Nagkamali rin ang mga Duterte, sinuportahan ang mga Marcos. Lingid sa kanilang kaalaman, nandoon si Taning. Nagbibigay ng mga salita, kumbinsi, ganito, ganyan. Parang Garden of Eden din, mga kapatid? Ayan. So, tingnan nyo sana mali ako. Huwag ninyong si Sara. Huwag ninyong i-impeach. Huwag kayong pumayag. Pag pumayag kayong i-impeach ito, mag-rally talaga kayo. Huwag ninyong payagang i-impeach ito. Pag nag-impeach ito, madali na lang i-impeach isang isa. Pag na-impeach na rin yung presidenteng ito, uupo ngayon yung ating Speaker of the House. Nasa inyo, pag Romualdez nang umupo, alam nyo namang nangyari sa panahon ni Marcos Sr. Sige, bahala na. O dito na lang muna, mga kapatid. Kaisipan ko lang yun, wala akong prejudice against women, wala. Kaisipan ko lang yun. Mahal natin dapat ang lahat. Kung meron man tayong sabihin, ito ay out of a concern and duty din na kailangan natin magsalita upang baka naman may masama yung may tama, mali. Ito kasing Bisaya, mali magsalita Baka kung may tama, hindi. Baka tama naman, May mga tama, masama talaga. Mali. Alam nyo na mga kapatid, Magandang araw sa ating lahat.